Resurrection Day. Dapat ganun ang batian natin, no? Hindi Happy Easter. Okay? At tunay nga ng ang ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas ay buhay. Tama ho ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Bago ako magsimula, I'm sure nagtataka kayo bakit ganire ang aking kamay, no? Hindi ho kami nagsuntukan ni Ovi. Wala hong ganong pangyayari. Ito po ay isang halimbawa na masasabi natin na ang katawan ay hindi sumusunod sa sinasabi ng isip. The mind is willing but the body is weak, no? Ako po ay may nilarong sports at ang problema siguro dahil na rin sa katandaan hindi na nakayanan. Alam niyo ho ba kung anong sports ang nilaro ko? Chess. Hindi, joke lang yun. No. Basketball, no. Siguro dapat na rin akong magpalit ng sports. Sabi ko kay Pastor EJ kanina, kailangan magpalit na kami ng sports dahil pagka ganon, hindi na nakakayanan. Siguro gagawin ko na lang next time boxing. Mas okay yun, di ba? Parang hindi halata. Anyway, ang ating pangunahing talata ay makikita sa Mateo chapter 19, verse 1 hanggang verse 12. At itong ating pag-uusapan sa hapong ito ay masasabi natin sa wikang English ay very controversial. No? At itong controversy na ito ay hindi lang sa panahon natin ngayon. No? Bago pa nung panahon ni Jesus ay nagiging kontrobersiya na ito. At madalas nga ito ay nagbibigay ng kaunting issue pagdating sa iglesia. Madalas nga ito ay pinag-aawayan ng mga pastor at ng mga leader ng iglesia. No, ang pinag-aawayan nila kung dapat ba nilang ikasal ang isang taong diborsyado o diborsyada o dapat ay hindi nila ito ikasal. Kaya napakahalaga na malaman natin ang katotohanan ito mula sa kanyang salita. At saan natin makikita yon? Sa Biblia. Di ba? Kaya ito ang ating titignan sa hapong ito. Alam niyo, may survey na ginawa na sinasabi na ang mga Kristiyano daw, no, ang divorce rate ng mga Kristiyano at ng mga hindi Kristiyano ay halos pareho daw. Naniniwala ho ba kayo sa ganun? Sa totoo lang, hindi po ako naniniwala sa survey na yon. Dahil kung ang isang tao ay tunay na Kristiyano, ang gagawin niya, susundin niya ang utos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na galit o kinamumuhian ko ang diborsyo, ano ang gagawin ng kanyang mga tagasunod o kanyang mga anak? Hindi nila gagawin yan dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Maaari siguro ang survey na to ay ginawa doon sa mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano sa titulo lamang at hindi Kristiyano sa kanilang mga buhay. Alam niyo ba kung bakit hanggang sa ngayon ay parati pa rin may kontrobersiya pagdating sa diborsyo at sa muling pag-aasawa? Ito ay hindi sa kadahilanan na may problema sa utos na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Wala hong problema diyan. Hindi rin mong masasabi na mali ang interpretasyon ng tao. Paano ka magkakamali kung sinabi ng Diyos na kinamumuhian ko ang diborsyo? Ano ba ang pagkakaintindi natin doon? Di ba? Ang linaw. Ayaw ng Diyos ng diborsyo. Katulad ng doktrina ng eleksyon o yung doktrina ng mga hinirang, yung pag-aaral o yung katuruan pagdating sa diborsyo at muling pag-aasawa ay napakalinaw at hindi natin kailangan maging isang scholar ng Biblia para maintindihan ito. Isa lamang ang kadahilanan dyan. Kaya natin hindi maintindihan o ayaw intindihin, ito ay dahil sa ating katigasan ng ulo. At kung titignan natin mamaya dun sa ating pangunahing talata, ay makikita natin ito ay nagmumula sa ating katigasan hindi lang ng ulo, pati ng katigasan ng ating puso. Katulad nitong mga Pariseyong ito na madalas na binabanggit ni Jesus. Ano ang ginagawa ng mga Pariseyo? Parati nilang itinatanggi, binabaliwala ang mga katuruan ni Jesus.
Kahit alam na nila ito ay totoo, kanila pa rin itinatanggi at ayaw nilang paniwalaan. At katulad pa rin nung doktrina patungkol sa mga hinirang, itong pag-aaral sa diborsyo at muling pag-aasawa ay isang pag-aaral na kadalasan ay ayaw ipangaral ng mga mangangaral ng salita o ng mga pastor. Bakit? Dahil ito ay hindi popular eh. Madalas ayaw itong pakinggan ng tao. At kadalasan nga, pag ito ay naihayag sa pulpito, may mga iilang miyembro ang umaalis dahil hindi nila nagugustuhan ang ganitong klaseng pangangaral. Kaya't nakakalungkot bakit meron tayong mga mangangaral ng mga salita ng Diyos na mas natatakot pa silang ma-offend nila ang tao kaysa sa ma-offend nila o masaktan nila ang ating Panginoong Diyos. At iisang dahilan lamang kung bakit ayaw ito o bakit pinapayagan ng ibang mga iglesia, ng ibang mga ngaral ng salita ang diborsyo o ang pagpapakasal ng mga taong diborsyado o diborsyada, ito ay sa kadahilanan ng hindi nila pagkakakilala sa salita ng Diyos bilang ultimate arbiter. Yun ang ang tingin nila sa salita ng Diyos ay napakababa. Kaya madalas ay pumapayag sila na medyo baluktutin natin ng konti, no? Para magapagbigyan natin itong si Ganire. Dahil isa siya sa mga malakas o malaking na isang generous, no, sa wikang Ingles, generous giver ng ating iglesia. Kaya minsan pinagbibigyan, babaluktutin natin ng konti ang salita para lang mapagbigyan ang taong iyon. Pero yan po ay mali at yan ay nagmumula doon sa kanilang mababang pagtingin sa salita ng Diyos. Kung naniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, di dapat anong ginagawa natin? Ito ay dapat nating sinusunod. Sa hapong ito, sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng Ebanghelyo ni Mateo, ang panalangin ko na sa grasya ng Diyos ay ating maintindihan itong napaka-importanteng paksa na ating pag-uusapan sa hapong ito. At hindi lang yun, na tayo rin ay dumating sa punto na kung saan ay ito ay ating susundin. Medyo mahaba ang ating talata, kaya't ito ay babasahin ko na lang sa inyo. Makikita natin ito sa Mateo chapter 19, verse 1 hanggang verse 12. At ito ang sinasabi sa Mateo 19. Nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga pananalitang ito, nilisan niya ang Galilea at pumaroon siya sa mga hangganan ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at pinagaling niya sila roon. Nilapitan din siya ng mga Pariseo upang subukin siya. Sinabi nila sa kanya, na ayon ba sa kautusan na palayasin ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Sumagot siya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila sa pasimula pa ay nilalang sila na lalaki at babae? Sinabi pa niya, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Silang dalawa ay magiging isang laman. Verse 6, kung gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayan ng tao. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises na magbigay ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago palayasin ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, kaya ipinahintulot ni Moises na palayasin ninyo ang inyong mga asawa. Ngunit gayon sa pasimula, sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magpalaya sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid nito at mag-aasawa ng iba, ay magkakasala ng pangangalunya. Ang sino mang magpakasal sa babaeng pinalayas ng kanyang asawa
ay nagkakasala ng kasalanang sexual. Sinabi ng kanyang mga alagad sa kanya, kung ganyan ang kalalagyan ng lalaki at ng kanyang asawa, makakabuti pang huwag nang mag-asawa. Ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi doon lamang sa pinagkalooban. Ito ay sapagkat may mga ipinanganak na bating. Sila ay gayon na mula pa sa sitnapupunan ng kanilang ina. May mga bating naman sa ginagawang bating ng mga tao. May mga bating din na sinadya nilang maging mga bating alang-alang sa paghahari ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap nito. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo muli ng may pagpapakumbaba. Alam po namin na ang paksa na nasa aming harapan ngayon ay isang paksa na madalas ay kinamumulan ng hindi pagkakaintindihan sa iglesia at pati na rin sa mga kapatiran. Panginoon, naway sa aming pag-aaral ng inyong salita ay aming maintindihan kung ano ba talaga ang inyong disenyo sa pag-aasawa at kung ano rin ang inyong masasabi pagdating sa diborsyo at muling pag-aasawa. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang kakayanan namin upang maintindihan ang inyong salita ay hindi po nanggagaling sa amin, kundi ito ay nanggagaling din sa inyo. Salamat po sa aking mga kapatid na nandirito ngayon. Naway buksan niyo po sana ang aming mga puso't isipan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 3 punto lamang ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Yung pinakauna, ang issue ng diborsyo. Pangalawa, ang issue sa muling pag-aasawa. Pangatlo, ang issue ng di pag-aasawa. So 3 yan. Okay? Punta na natin yung pinakauna, ang issue ng diborsyo. Pag-uusapan natin ang diborsyo. Ang sabi sa Mateo chapter 19 verse 1 and 2, ito yung sinasabi dyan, nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga pananalitang ito, nilisan niya ang Galilea at pumaroon siya sa mga hangganan ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at pinagaling niya sila roon. Yung sinabi ni Mateo na nang matapos na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang ibig sabihin po niyan ay pagkatapos ng isang discourse. Ano ba yung diskurso? Ano ba yung discourse? Ang diskurso ay sa wikang Ingles ay isang unit of teaching. No, isang pag-aaral, no, isang set ng pag-aaral. Pwede nating sabing isang sermon, katulad nung sermon ni Jesus sa bundok, yung Sermon on the Mount. No, yung mula chapter 5 ng Mateo hanggang chapter 7, yan ay isang diskurso. That is one discourse, no? At yung Matthew chapter 13 din, kung naalala nyo, na 8 talinhaga na nakita natin doon, yan ay isa ring discourse, isa ring diskurso yan. Ang tinutukoy dito ni Mateo ay yung diskurso na binanggit ni Jesus sa buong chapter 18. Yun din ay isang unit of teaching, isang discourse din yun. At ang sabi ni Mateo, pagkatapos ng diskursong yun, ang ginawa ni Jesus ay umalis na siya sa Galilea. Umalis na siya sa Galilea. At ano ba ang importansya o yung significance nung pag-alis ni Jesus sa Galilea? Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay natapos na ang kanyang ministeryo sa Galilea. At saan na siya patungo? Ang sabi sa verse 1, siya ay pumaroon sa hangganan ng Judea sa kabilang ibayo ng Jordan. At ano ang pangalan ng lugar ng kabilang ibayo ng Jordan? Ang tawag ho doon ay Perea. Hindi ho nakalagay dito sa Biblia, pero ang tawag ho doon ay Perea. At kung ita-translate mo ang Perea, salitang Perea, sa wikang sa wikang Ingles, dahil ang Perea ay wikang Greko, sa wikang Ingles, ang ibig sabihin nun ay the beyond. Kaya pag sinabi ni Jesus sa kabilang ibayo, or the beyond, iisa lang ang lugar na yon.
yun ay ang Perea. At ang Perea, nung mga panahong yun, ay ang namamahala dyan ay si Herod Antipas. Kilala nyo ba kung sino si Herod Antipas? Naalala nyo pa ba yun? Si Herod Antipas ang siyang, paano ba natin sasabihin yun? Parang inakit niya yung asawa ng kanyang kapatid na si Philip. At naging asawa niya si Herodias. Naalala nyo ba si Herodias? Si Herodias ang isa sa mga asawa ni Herod Antipas. No? At nung inasawa niya si Herodias, 2 kasalanan ang kanyang nagawa. Hindi lamang pangangalunya, yung isa pa ay tinatawag nating incest sa wikang Ingles. Alam niyo kung bakit incest? No? Hindi lamang ito asawa ng kapatid niya, itong si Herodias ay apo nung tatay niya na si Herod the Great. No? Kaya itong si Herodias ay pamangkin ni Herod Antipas. Pinakasalan niya ang kanyang pamangkin. Kaya hindi lang pangangalunya ang kanyang kasalanan, pati na rin incest. At siya rin ang may kagagawan kung bakit napugutan ng ulo si Juan Bautista. Naalala niyo ba yon? Di ba nung sumayaw ang anak ni Herodias na si Salome at naibigyan ito ni Herod Antipas, hiniling niya ito kanino? Hiniling ni Salome kay Haring Herod Antipas ang ulo ni Juan Bautista na ilagay sa isang plato. At yun ang Perea. At kung titignan natin dito sa Mateo, maigsi lang ang ministeryo ni Jesus dito sa Perea. Kasi makikita nyo yan, ang kinover lang nung Matthew pagdating dun sa ministry niya dito sa Perea ay Matthew chapter 19 at 20 lamang. Dahil ang goal or ang objective ng ating Panginoong Jesus ay pumunta ng Jerusalem. Alam niyo kung bakit siya pupunta sa Jerusalem? Alam niyo kung bakit? Upang siya doon ay patayin. At sa 3 araw ay mabuhay na muli. Yung nga lang hindi pa oras. Kaya dumaan muna siya ng Perea. Ngayon kung titignan natin ang Mateo chapter 19 verse 3, ang sabi riyan, nilapitan din siya ng mga Pariseo upang subukin siya at sinabi nila sa kanya, naaayon ba sa kautusan na palayasin ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Siguro sa mga oras na ito, sa tingin ko, alam na ng mga Pariseo o alam na ni Jesus na itong mga Pariseo na ito ay hindi pumunta dyan para matuto. Ang intention talaga nila ay i-set up ang ating Panginoong Jesus. At hulihin na siya ay magkamali para magkaroon sila ng basihan para siya ay akusahan at hindi lang maikulong at maipapatay din. Dito sa mga susunod na sasabihin ko ay magiging medyo technical tayo ng konti. Kaya kailangan pakinggan ninyong maigi ito. No, kailangan kong sabihin ito ay upang maintindihan natin kung saan nanggagaling itong mga Pariseyong ito at kung bakit ito ang kanilang katanungan. Kaya makinig kayong mabuti. Alam niyo, nung panahon ni Jesus ay meron tinatawag tayong 2 rabbinical views. No? Merong 2 klaseng pananaw pagdating sa diborsyo. Yung unang pananaw ay nanggagaling sa paaralan ni Shammai. Galing kay Rabbi Shammai na medyo mahigpit ng konti ang kanyang pananaw pagdating sa diborsyo. Para sa kanya, kapag nakita mong may ginawang hindi o may ginawang kahiya-hiya ang iyong asawa, no, ay pwede mong hiwalayan. Ano ba ang ibig sabihin ng kahiya-hiya? Pwedeng sabihin mong nakikipag-date sa ibang lalaki o di kaya not necessarily adultery, hindi adultery. Yung pwede mong sabihin nakikipaghalikan sa ibang lalaki or something to that effect. No? Sa wikang Ingles, ang tawag nila doon ay gross indecency. Pagka nahuli mong ganyan ang ginagawa ng iyong asawa, pwede mo raw yang hiwalayan. Yun ang katuruan ni Rabbi Shammai. Meron pang isang katuruan
No, dalawang faction ito eh. Yung isa naman, si Rabbi Hillel. Ito yung mas popular. Ito yung mas maraming tao ang sumusunod at pinapaniwalaan. Para sa kanya, pwede mong hiwalayan ang iyong asawa sa kahit anong dahilan. For example, nasunog yung sinaing, nagalit ka, pwede yang basihan na i-diborsyo mo ang iyong asawa. O di kaya hindi kanya mabigyan ng anak, o kaya hindi kanya mabigyan ng anak na lalaki, puro babae lang yung anak, pwede mo rin siyang hiwalayan. O di kaya pumayat ng sobrang payat yung asawa mo, o di kaya tumaba ng sobrang taba, pwede mo ring hiwalayan yan. O kahit hindi mo nagustuhan yung kulay ng ipin na nilaw masyado, pwede mo pa ring hiwalayan yan. Kahit anong dahilan, under the sun, pwede mong hiwalayan yung asawa mo. Mga lalaki, nakangiti kayo ngayon. Ha? Sa kanila yon, sa atin hindi pwede. Pinagbabasehan natin ay ang salita ng Diyos. No? At ito ang pinanggagalingan ng mga Pariseyo. Ito yung pinanggagalingan ng mga Pariseyo. Kaya ito yung kanilang naging tanong. Ang tanong nila, naayon ba sa kautusan na palayasin ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Ang pinapaniwalaang nilang kautusan ay yung katuruan ni Rabbi Hillel, na sa kahit anong kadahilanan, pwede mong hiwalayan ang iyong asawa. Ngayon, kapag sinabi ni Jesus doon sa mga Pariseyo, oo, pwede niyong hiwalayan ang inyong asawa sa kahit na anong kadahilanan. Abay, babalikan ng mga Pariseyo si Jesus. Sasabihin ng mga Pariseyo kay Jesus, parehas lang pala tayo eh. Bakit sinabi mo dito sa Mateo chapter 5 verse 20, kung titingnan natin dyan, may sinabi si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang inyong katuwiran ay hihigit sa katuwiran ng mga guro ng kautusan at ng mga Pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa paghahari ng langit. Ang sabi ni Jesus, kung yung inyong katuwiran, yung righteousness niyo ay hindi hihigit dito sa mga Pariseyo na to, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya kung sasang-ayon si Jesus dito, babalikan siya ng mga Pariseyo. Akala ko ba mas superior ka? Akala ko ba mas magaling ka? Pero bakit ka naniniwala sa paniniwala namin? Kaya nga ito ay isang entrapment. This is a set-up question. Gusto lang nilang magkaroon ng basihan para siya ay maakusahan. Pero kung paano naman kung sabihin ni Jesus na hindi ako naniniwala doon sa sinabi nyo. Abay, sino ang kakalabanin ni Jesus? Yung majority ng mga tao, ng mga Hudyo. Dahil halos na lahat ng mga Hudyo, ito ang pinapaniwalaan. Pati mga disipulo nga niya eh. Ito ang pinapaniwalaan na pwede mong hiwalayan ang iyong asawa mo sa kahit na anong kadahilanan. Ito ay isang panghuhuli lang, no, isang pain upang magkamali ang ating Panginoong Jesus. Ngunit hindi pa oras na si Jesus ay dapat mahuli at dalhin sa harapan ni Pilato. Kaya titingnan nyo sa mga susunod na bersikulo kung paano sinagot ni Jesus, no? At napahiya itong mga Pariseyong ito. Tingnan natin sa Mateo chapter 19 verse 4 to 6. Ang sabi rito, sumagot siya sa kanila, hindi ba ninyo nabasa na siya na lumalang sa kanila sa pasimula pa ay nilalang sila na lalaki at babae? Sinabi pa niya, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Silang dalawa ay magiging isang laman. Kung gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus? Ito yung ginawa niya. Ibinalik niya yung mga Pariseo doon sa salita ng Diyos. Dinala niya itong mga Pariseo sa salita ng Diyos. Alam niyo, kung may mga taong lumalapit sa inyo at may mga tanong o di kaya gustong debate o mag-argue sa inyo patungkol sa isang doktrina o sa isang katuruan,
Ang pinakamagandang gagawin nyo dyan ay dalhin nyo sila sa salita ng Diyos. Tatameme yan. Dahil ang ginamit mo na ay ang salita ng Diyos. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba? At sinagot ni Jesus nga na medyo sarcastic ang dating niya eh. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Hindi ba ninyo nabasa? Parang sinasabi ni Jesus, sinasabi nyo kayo ay eksperto pagdating sa katuruan o sa utos ng Diyos. Pero bakit hindi ninyo alam ang katuruan pagdating sa diborsyo? Anong klaseng mga mangangaral kayo? Parang ganun ang sinasabi ni Jesus. Now, what kind of teachers are you? Kaya sabi niya, hindi nyo ba nababasa? At makikita natin dito sa mga susunod na punto natin, makikita ninyo na sinagot ni Jesus ang mga pariseyong ito mula sa salita ng Diyos. 4 na kasagutan ang binigay ni Jesus. Ang pinakauna ay ito, nilalang sila ng Diyos na lalaki at babae. Genesis chapter 1 verse 27, ang sabi nito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang sabi ng Panginoong Diyos na ang tao ay ginawa niya sa kanyang imahe, sa kanyang larawan, sa kanyang kawangis. At sila ay nilalang na ano? Lalaki at babae. Nilalang niya ang lalaki at babae. Ang emphasis dito ay dun sa sinabi ni Jesus na lalaki at babae. Na ang ibig sabihin na ang lalaki ay nilalang para sa babae at ang babae ay nilalang para doon sa isang lalaki rin. Si Adan ay nilalang para kay Eva, si Eva ay nilalang para kay Adan. Hindi pwedeng may Aida, Lorna at si Pe. Hindi pwedeng may extra. Hindi pwedeng may dagdag. Dahil nung nilalang ng Diyos ay si Adan at saka si Eva lamang ang magkasama nung nilalang niya ang tao. At yan ang unang sinagot ni Jesus sa kanila. Nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Tandaan ninyo, ang plano ng Diyos, isang lalaki, isang babae, magsasama. Walang extra, walang dagdag. They were exclusively made for each other sa wikang Ingles. Pangalawa, dinisenyo ng Diyos na sila'y makikipisan sa isa't isa. No, ito ang disenyo ng Diyos na sila ay magsama, makipisan sa isa't isa. Sa wikang Ingles, ang tawag diyan ay cleaving. Ito yung sinasabi riyan sa Genesis chapter 2 verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ang utos ng Diyos sa atin ay ano? Iwan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Iwan natin ang ating mga magulang at tayo ay makikipisan kanino? Sa ating mga asawa. No? We will cleave with our wives. We are to bond with them para kang nakamighty bond sa iyong asawa. In essence, yun ang ibig sabihin na ikaw ay nakadikit, no? Nakatali, nakabuhol sa iyong asawa. At ito ay hindi maihihiwalay ng kahit na sino man. Kayo ay magkarugtong, kayo ay magkabuhol-buhol sa isip, sa pisikal na katawan, hindi lang emosyonal, pati na rin spiritual. Sa lahat ng aspeto ng ating pagiging tao, iisa kayo ng inyong asawa dahil kayo ay nakikipisan sa isa't isa. At yung pangatlo ay ito, sila ay magiging isang laman. Kaya sabi ni Jesus diyan, no, at makipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan ang end result niyan. Pag ikaw ay nag-cleave sa iyong asawa, ang mangyayari niyan, kayo ay magiging isa. Iba ang mathematics ng ating Panginoon eh. Pag sa pag-aasawa, 1 plus 1 equals 1. Sa atin 2. Pero sa Panginoong Diyos, 1 plus 1 equals 1.
Paano natin maipapaliwanag yan? Hindi ko maipapaliwanag sa iyo. Pero yan ay nakasaad dito sa Biblia. Na kapag ang lalaki at babae ay naging mag-asawa, sila ay nakipisan sa isa't isa, kayo ay magiging isa. Iisa kayo sa inyong pag-iisip, iisa kayo sa inyong pangangatawan, iisa kayo sa espiritu. Iisa ang inyong layunin, magiging isa ang inyong direksyon. Tandaan ninyo, ang isa, no, ang numero na numero na 1, pag ito ay iyong hinati, hindi mo na masasabing yan ay buo. Di ba? 1 is a whole number. Once you divide it into 2, it's only 1/2 na. Hindi na siya buo. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay ang binuo ng Diyos. Dahil pag ito ay iyong hinati, kalahati na lang yan. Hindi na yan buo. At itong pinakahuli, ang sabi rito ni Jesus, sa Mateo 19 verse 6, kung gayon, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yun ang sabi ni Jesus. Ang sabi niya, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pero bakit meron tayong diborsyo? Bakit meron tayong legal separation? Bakit tayo merong annulment? Yan ba ay nilikha ng Diyos? Hindi po. Yan ay gawa-gawa ng tao. Alam nyo, yung salitang paghiwalayin sa wikang Ingles ay separate. Sa wikang Greko, ang tawag dito ay koritso. Ang ibig sabihin ng koritso, to separate, divide, put asunder, or divorce. Kaya ang sinasabi ng Diyos, ang sinasabi ni Jesus, what God has put together, you cannot divorce. You cannot annul. What God has put together, you cannot divorce. Ngayon, sasabihin nyo, pastor, dito sa atin, hindi naman uso yung divorce Di ba? Dito sa atin ay annulment, di ba? Annulment. Pero alam nyo, mas matindi yun, ha? Kasi pag sinabi mong annulment, ang sinasabi mo riyan, hindi nangyari yung pagpapakasal ninyo. Di ba? Paano mo masasabing hindi nangyari yung pagpapakasal ninyo? Nandun ako nung naghanda kayo. Nakita ko kayo nung kinasal kayo. You get my point? Ang daming testigo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi nangyari yung pagpapakasal na iyon. Sino ba niloloko natin? Ang Diyos o ang tao? Tandaan ninyo, kinamumuhian ng Diyos ang diborsyo. Ayaw ng Diyos na ang mag-asawa ay maghihiwalay. Ginawa ng Diyos ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Sila ay makikipisan sa isa't isa at sila ay magiging isa. Ang Panginoong Diyos ang siyang nagtatag ng marriage or ng pag-aasawa. Ngunit ang nakakalungkot, ang gustong gawin ng tao, parate ay sirain ito sa pamamagitan ng ng diborsyo. Sa tingin ko sa panahon na ito, nung sinasabi ito ni Jesus, yung mga Pariseo, alam na nila na sinasabi ni Jesus na galit ang Diyos pagdating sa diborsyo. At hindi niya pahihintulutan na magkaroon ng diborsyo sa kanyang mga tagasunod. Ngayon, tignan ninyo kung ano na ang magiging reaksyon nitong mga Pariseo ito nung sinasabi ni Jesus sa kanila. Nagalit ang Diyos sa diborsyo. Kinamumuhian ito ng Diyos. Alam nyo anong naging reaksyon nitong mga Pariseo na ito? Tingnan natin sa Mateo chapter 19, verse 7 to 9. Ang issue ng muling pag-aasawa. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, bakit ipinag-utos ni Moises na magbigay ng isang kasulatan
ng paghihiwalay bago palayasin ang babae. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, kaya ipinahintulot ni Moises na palayasin ninyo ang inyong mga asawa. Ngunit hindi gayon sa pasimula. Sinasabi ko na ako sa inyo na ang sino mang magpalaya sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid nito at mag-aasawa ng iba, ay magkakasala ng pangangalunya. Ang sino mang magpakasal sa babaeng pinalayas ng kanyang asawa ay nagkakasala ng kasalanang sexual. Alam nyo saan kinuha ng mga Pariseyo itong katanungan nila? Actually, nanggagaling ito dun sa Lumang Tipan. Sa Deuteronomio chapter 24, verse 1 to 4. Dito nanggagaling yon. At ang sabi ng mga Pariseyo, dito sa nakasulat dito na sinulat ni Moises, ito raw ay isang utos na nagsasabi na pwede raw magdiborsyo. Pero kung titignan natin itong maigi at babasahin natin ngayon, makikita natin, hindi ito nag-uutos na pwede tayong magdiborsyo. Ang sabi rito sa verse 1, pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ang isang kahihiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay. At ibibigay niya sa kanyang kamay at pagpapaalamin niya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa na sa ibang lalaki. Verse 3, at kung kapuotan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay sa kanyang kamay at aalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya, pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat iyaoy karumal-dumal sa harap ng Panginoon. At huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Napakahaba, no? Nagkabulol-bulol yung aking dila dito. Pero in a nutshell, ang sinasabi lamang dito ay hindi sinasabing pwede kang maghiwalay or magdiborsyo. Dito sinasabi na sila ay nagdidiborsyo na. At ang ginagawa lang ni Moises, kumbaga ay bigyan sila ng permiso na magdiborsyo. Permiso na dapat ay may basihan. At ano raw ang basihan? Pagka may ginawang kahiyahiyang bagay yung kanyang asawa. Katulad nung sinabi ko kanina. No? Yung kahiyang-hiyang bagay na yun, hindi po necessarily adultery. At malamang hindi adultery. No? Pero kung babasehan natin sa standard ng ating Panginoong Diyos, pag ikaw ay tumingin sa babae ng may lust, ano na yon? Yan ay adultery na eh. Pangangalunya na yon sa mata ng Diyos. No? Pero dito sinasabi, kapag may ginawang kahiya-hiya ang asawa, binigyan ni Moises ng permiso. Pero kung babasahin ninyong maigi yung binanggit ko rito, makikita ninyo na hindi pumapayag si Moises sa diborsyo. Alam nyo kung bakit? Una, maintindihan muna natin kung bakit kailangan bigyan ng kasulatan ng diborsyo. Alam nyo yung kasulatan na yan actually ay protection para dun sa babae. Dahil katulad ng sinabi ko, may dalawang klaseng katuruan, di ba? Pero nung panahon na iyon, malamang wala pa. But then, dahil ang tingin ng mga lalaki noon sa mga babae ay mabababa, madali sa kanila para dispatchahin na lang ng basta-basta ang mga babae, diborsyohin at humanap ng iba. Kaya ang sabi ni Moises, kailangan may kasulatan. Yung kasulatan na yun actually ay protection para dun sa babae. Para hindi basa-basa na lang pwedeng hiwalayan nung lalaki.
Dahil kung may kasulatan, magkakaroon ng pagpuprobe. Titingnan kung meron ka ba talagang ebidensya na ang iyong asawa ay gumawa ng isang bagay na kahiya-hiya. Pag walang ebidensya, hindi gagawan ng kasulatan. Pero pag may ebidensya, gagawan ng kasulatan. Pero katulad ng sinabi ko, kung titingnan ninyo ang talatang ito, hindi sang-ayon si Moises sa diborsyo. Bakit? Dahil ito ang sabi niya. Kung binigyan mo ng kasulatan ng pagdidiborsyo ang iyong asawa at siya ay umalis at naging asawa ng iba, at pagkatapos yung asawa na yon ay diniborsyohan din siya o di kaya maaaring namatay. No? Ang sabi ni Moises, kapag yung unang asawa ng babae ay kukunin siyang muli, hindi na raw pwede. Alam niyo kung bakit? Sa wikang Ingles, yung babae na iyon ay defiled na. Nadungisan na siya. She is already defiled. Alam niyo kung bakit ito sinasabi ni Moises? Hindi ito para sabihin na pwede kayong magdiborsyo at ito ang basihan. Ang sinasabi niya, ito ay kanyang sinasabi para i-discourage yung mga tao na i-divorce ang kanilang mga asawa. Dahil pag ginawa nila yon, ang ginagawa nila ay madedefile yung kanilang mga asawa. At kung sino man ang magiging asawa ng kanilang asawa, both of them are defiled. At kung ayon kay Jesus, pareho silang nangangalunya. Kaya dito pinapakita ni Moises, ba't kayong magdidiborsyo kung alam ninyo ganito ang magiging epekto? Pero katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito ay nagmumula sa katigasan ng puso ng tao. Dapat nating maintindihan na kinamumuhian ng Diyos ang diborsyo. Dapat nga walang diborsyo. Walang diborsyo. Kung titingnan ninyo ang Biblia, lalo na sa Genesis, wala namang sinabi ang Diyos na nagkaroon siya ng exception clause na pwedeng magdiborsyo ang tao or si Adan at si Eva. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa verse 8 ng Mateo 19, dahil sa katigasan ng inyong mga puso, kaya pinahintulot ni Moises na palayasin ninyo ang inyong mga asawa, ngunit hindi gayon sa pasimula. Sa pasimula, nung nilalang ng Diyos ang lalaki at babae, walang diborsyo. Nung dumami lang ang tao, nung naging makasalanan ang mga tao, nung gusto ng tao ay magpakasasa sa laman at sa kasalanan, doon nagkaroon ng diborsyo. Doon nagkaroon ng diborsyo. Punta tayo ngayon doon sa Mateo chapter 19, verse 9. Okay? Basahin ko sa inyo Matthew 19 verse 9, sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magpalayas sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid nito at mag-aasawa ng iba, ay magkakasala ng pangangalunya. Ang sino mang magpakasal sa babaeng pinalayas ng kanyang asawa ay nagkakasala ng kasalanang sexual. Alam niyo, nung binabasa ko ito, sabi ko, parang gusto kong i-skip ito at hindi na pag-usapan. Hindi sa dahil sa hindi ako naniniwala kung ano ang sinasabi ni Jesus dito. Ito ay sa kadahilan ng, alam ko pag ito ay ating pinag-usapan ngayon, sigurado maraming tanong ang papasok sa inyong isipan. Buti na lang at ang aking ipinangangaral ay hindi yung aking experience. Buti na lang ang aking ipinangaral dito ay ang salita ng Diyos. At ang basihan ko parati ay ang kanyang salita. Kaya sana ay pakinggan ninyong maigi itong mga sasabihin ko. Ano ba ang sabi ni Jesus dito? Sabi niya na ang sino mang magpalaya sa kanyang asawang babae, maliban sa pagkikiapid nito at mag-aasawa ng iba, ay magkakasala daw ng ano? Ano raw ang kasalanan? Pangangalunya. Sa wikang Ingles, if you marry a divorcee, you are committing what? Adultery. If you marry a divorcee, you are committing adultery.
Ngayon, may binanggit dito si Jesus. Ang sabi niya, maliban sa pakikiapid. May exception clause na sinabi siya, no? Ang sino mang magpalaya sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid nito, at mag-aasawa ng iba ay magkakasala ng pangangalunya. Pero kung ang kasalanan ng asawa, ang dahilan ng diborsyo ay pakikiapid, hindi raw, kung mag-asawa ka muli, ay hindi ka nangangalunya. Ano bang sinasabi rito? Kinokontra ba ni Jesus mismo yung kanyang katuruan? Ano sa tingin ninyo? Kasi ang sabi niya, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tapos dito biglang may sinabi siya, maliban sa pakikiapid. Ano yan? Mukhang nagka-problema ba ang ating Panginoon? Definitely not. Siyempre hindi. Hindi pwedeng magkamali ang ating Panginoong Diyos. Tandaan ninyo, ang kadahilanan kung bakit gusto ng tao na hiwalayan ang kanilang asawa, ito ay sa kadahilanang matitigas ang kanilang mga puso. It is because of the hardness of their hearts. At naalala nyo rin yung sinabi ko kanina, ano ba ang parusa nung panahon nila Moises pag ikaw ay nangalunya? Ano ang parusa? Kamatayan, di ba? Ang parusa ay kamatayan. Pero alam nyo, as you go down in history, mapapansin ninyo na may pagbabago. Na yung kaparusahan na kamatayan ay dahan-dahang binago. At ang naging kaparusahan ay diborsyo. Ulitin ko. As you look down history, makikita ninyo na nagkaroon ng pagbabago doon sa kaparusahan ng pangangalunya. From death, ito ay naging divorce. Uulitin ko, hindi Diyos ang may pakana ng diborsyo. Ito ay tao. Ang Diyos lang ay naging maawain at hindi na niya ipinasa katuparan yung kaparusahan na yun. Ngunit dahil sa kabaluktutan ng tao, sa kanilang pag-iisip, ito ay kanilang iniba. Naalala nyo ba si Haring David? Nangalunya ba siya? Sino yung naging kaulayaw niya? Si Bathsheba. At meron pang iba. Si Haring Solomon. Huwag na natin pag-usapan yun sa dami, Pero sila ba ay naparusahan? Naparusahan sila. Pero hindi sila naparusahan ng kamatayan mismo dun sa kasalanan na kanilang nagawa. Pero sila ay pinarusahan ng Diyos. Naalala nyo si Ananias at si Sapphira? Si Ananias at si Sapphira, naalala nyo yon? Na kung saan sinabi nila kila Pedro na magbibigay sila, ibibenta nila lahat ng kanilang ari-arian at ibibigay sa kanilang harapan. Pero anong ginawa nila? Nagtabi sila ng konti, di ba? Kaya anong nangyari? On the spot, namatay sila sa harapan ng mga apostol. Bakit? Nagsinungaling sila sa harapan ng Diyos at sa harapan ng apostol. Alam nyo, kung ito ay nangyayari pa sa panahon natin, malamang wala na tayong lahat dito. Lahat tayo tigok na. Di ba? Hindi tayo tumutupad sa usapan Pero dahil sa grasya ng Diyos, ay nagkakaroon ng pagbabago. Tandaan ninyo, ang issue ng diborsyo ay dahil sa katigasan ng puso ng tao. Hindi Diyos ang nagbigay ng provision for divorce. Alam nyo kung bakit hindi na nangyari siguro yung pinapatay yung mga nakikiapid? Later on, I'll share with you why. Tandaan ninyo, ang issue dito ay ang puso ng tao. Hindi kukonsintihin ng Panginoong Jesus na ang tao ay maghiwalay o yung mag-asawa ay magdiborsyo o maghiwalay. Hindi kukonsintihin yan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ito ay kagagawan lamang ng tao. Bakit? Dahil gusto natin manatili sa kasalanan. Hindi tayo makontento sa isa.
gusto nating manatili sa kasalanan. Kaya naisip natin yung diborsyo. Hindi lamang ito sa lalaki, pati na rin sa mga babae. Pero alam nyo, meron pang isang kadahilanan kung bakit gusto ng tao na hiwalayan ang kanilang mga asawa. Alam nyo ano yung kadahilanan na yun? Yung kadahilanan na yun ay yung tinatawag natin na ayaw magpatawad. Unforgiveness. Ayaw magpatawad. Kung mapapansin ninyo, itong chapter 19 ay kasunod ng chapter 18. At kung naalala nyo yung pinreach ni Pastor EJ last Sunday, ano yun? Anong pinag-usapan natin doon? Pagpapatawad, di ba? Hindi ho yan aksidente kung bakit ito magkasunod. Sinadya yan ng Panginoong Diyos. Dahil kung siya ay nagpatawad sa ating mga tao, sino ba naman tayo na hindi magpapatawad sa ating mga esposo at esposa na nagkasala sa atin? Di ba? Ayaw ng Diyos ang diborsyo. Ang gusto ng Diyos, pagpapatawad. Kung ang asawa mo ay nagkasala ng pangangalunya, ano ang gusto ng Diyos? Patawarin mo siya. Ilang beses? Alam niyo na siguro kung ilang beses. Di ba? Tandaan ninyo, ang issue ay ang katigasan ng puso ng tao. Kaya ayaw natin magpatawad. Sinaktan niya ako eh. Di ba? Yung iba naman, dahil sa katigasan ng kanyang puso, ay patuloy na nagpapakasasa sa kanyang kasalanan. Katigasan din ng puso yan. But there is another kind of hardness of heart. At ito yun, yung ayaw magpatawad. Pero bakit nilagay ni Jesus itong exception clause na ito? Na kung saan ay sinasabi niya, maliban sa pakikiapid. Na pwede mo raw idiborsyo ang iyong asawa kung siya ay gumawa ng kasalanang sexual. Okay. Tandaan nyo ulit, ang pinaka-issue rito ay ano? Yung puso. Di ba? Yung katigasan ng ating mga puso. Hindi dahil sa gusto ni Jesus na magkaroon ng diborsyo, kaya lamang niya pinahintulot ito ay dahil sa katigasan ng puso ng tao. Intindihin muna natin kung ano ang sinasabi ni Jesus doon sa sinabi niyang pakikiapid. Okay? Sa wikang Ingles, ang tawag dyan ay sexual immorality. Sa salitang Greko, ang tawag dyan ay porneia, na kung saan yung salitang pornography sa wikang Ingles ay ang pinanggalingan niyan. No? Porneia. Ang iba pang ibig sabihin ng porneia ay harlotry, fornication, and harlotry. Yun ang ibig sabihin ng porneia. Ngayon, ang porneia, kung titignan ninyo ang lumang tipan, ang madalas na pinaggagamitan nito ay sa pamamagitan ng simbolo. It is often used more, or it is more often used in its symbolic sense rather than in its literal sense. Madalas ito ay ginagamit bilang simbolo. Simbolo ng ano? Simbolo ng pakikiapid ng mga Israelita. Na sila ay tinatalikuran nila ang kanilang Diyos at sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya ang tawag niya sa mga Israelita, kayo ay nagkasala ng fornication, porneia. Madalas yun ang ginagamit. Sinisimbolo kung ano ang puso ng mga tao. Very seldom na ito ay ginagamit in its literal sense. Ngayon, pagsasabihin mo yung sexual immorality o yung fornication, no, lalo na yung sexual immorality, kasama ba dyan ang adultery? Kasama ho yan. Yung nga lang, pag titignan mo sa Greko ang adultery, hindi ito porneia. Ang tawag sa adultery ay moikeia.
So bakit ginamit ng Diyos ang porneia imbis na moikeia? Bakit ginamit niya ang harlotry or ang fornication imbis na adultery? Alam niyo kung bakit? Dahil ang pinag-uusapan niya ay hindi yung act itself. Ang pinapakita niya rito ay ang puso ng tao. Na dun pa lang sa puso ay nangangalunya na ang tao. Kaya pinapakita rito kung bakit nagkaroon ng diborsyo ay hindi dahil sa ito ay ginusto ng Diyos, kundi dahil sa katigasan ng puso ng tao. Kaya pinahintulutan na rin ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na except for fornication, except for porneia, ay pwede mong idiborsyo ang iyong asawa. Pero huwag kayong mag-jump into conclusion kaagad. No? Kailangan natin ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. No? Na pwede mo siyang hiwalayan kung sakaling talagang tumigas na ang kanyang puso. Bibigyan ko kayo ng 3 kadahilanan. No? Kung bakit pwede niyong diborsyohan ang inyong asawa at kayo ay muling makapag-asawa. Okay? 3 justifications. Yung pinakauna ay ito. Yung pinakauna, kamatayan. No? Death. Kung ikaw ay isang byudo o ay isang byuda, nakalagay naman yan sa Biblia. Pwede kang mag-asawang muli. Pangalawa, pag-abandona na resulta ng pangangalunya. Anong ibig sabihin nun? Pag yung lalaki o yung babae ay iniwan ang kanyang pamilya at sabihin natin itong tao na to ay habitual adulterer, parating nangangalunya at iniwan na ang kanyang pamilya para sa ibang babae o ibang lalaki. At doon ay nagkaroon na siya ng kanyang sariling pamilya. Ano bang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ang lahat ng paraan ay ginawa mo na para kayo ay magkabalikan, ngunit sa katigasan ng puso nitong asawa mo, mas ginusto niyang manatili sa kasalanan ng pangangalunya. Kapag iyan ay kanyang ginawa, pwede mo siyang hiwalayan at ikaw ay pwedeng makapag-asawang muli. Hindi po ako ang nagsasabi niyan. Ang Biblia po ang nagsasabi niyan. Si Jesus mismo ang nagsasabi niyan. Binibigyan lang natin ng detalye, ng kaliwanagan sa mga detalye. At yung pangatlo, dala ng pangangailangan. Sa wikang Ingles, for economic reasons. Dala ng pangangailangan, lalo na dun sa mga batang byuda o batang byudo o yung mga batang naabandona. Bata pa sila. Kung titingnan niyo sa unang Timoteo, chapter 5, verse 14, ang sabi riyan, kaya nga, ninanais ko na ang mga batang balo ay mag-asawa, na sila ay magkaanak at pangalagaan ang kanilang tahanan upang hindi sila magbigay ng pagkakataon sa kaaway na alipustain sila. Yun ang sabi ni Pablo, no? Doon sa mga batang balo, pwede raw mag-asawa. Hindi lang sa mga balo, pati na doon sa mga batang inabandona ng kanilang mga asawa. Naiintindihan niyo ba yung aking sinasabi o sobrang hirap intindihin? Parang nakikita ko yung reaction ng inyong mga mukha. No? Huwag kayong mag-alala. No? Pagkatapos ng ating preaching, no, at mamaya ay may panahon, lumapit lang kayo kay Kuya Boy at kay Kuya Ronnie. Lahat ng tanong nyo, itanong nyo sa kanila. Sasagutin nila yan. Ha? Ako, aalis ako kagad. Tatago na ako. Pero, seriously, kung titingnan natin ito, ako na, malamang sa oras na ito, marami na kayong naiisip. Paano si ganyan? Paano si ganyan? Paano ako? Diba? Alam ninyo, bawat issue o bawat kaso ng diborsyo at muling pag-aasawa, may kanya-kanyang uniqueness sa bawat cases. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na
Iisang solusyon lang lahat yan eh. You have to address them individually. I-handle mo yan individually. Pero iisa lang ang root cause niyan. Iisa lang ang pinanggagalingan niyan. At saan nanggagaling yan? Sa katigasan ng puso ng tao. Tandaan ninyo, ayaw ng Diyos sa diborsyo. Kinamumuhian niya ang diborsyo. Galit ang Diyos sa diborsyo. Tandaan natin yan. Kailangan maintindihan natin yan. Ngunit dahil sa katigasan ng ating mga puso, kaya nagkaroon ng diborsyo. Hindi yan galing sa ating Panginoong Diyos. At dun sa ating pinakahuling punto, ang issue ng di pag-aasawa. Sa Mateo chapter 19, verse 10 to 12. Ang sabi rito, sinabi ng kanyang mga alagad sa kanya, kung ganyan ang kalalagayan ng lalaki at ng kanyang asawa, makakabuti pang huwag nang mag-asawa. Ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi doon lamang sa pinagkalooban. Ito ay sapagkat may mga ipinanganak na bating. Tama ba yung pagkasabi ko? Parang bading no? Pero bating. Hindi ba bating? Bating, hindi nyo rin alam yun, no? Sa wikang Ingles, eunuch. No? Yung eunuch. Sila ay gayon na mula pa sa sinapupunan ng kanilang ina. May mga bating naman na ginagawang bating ng mga tao. May mga bating din na sinadya nilang maging mga bating alang-alang sa paghahari ng langit. Ang makakatanggap nito ay hayaang tumanggap nito. Tingnan ninyo ang naging reaksyon ng mga disipulo ni Jesus. Ano ang naging reaksyon nila? Sabi nila, kung ganyan ang kalalagayan ng lalaki at ng kanyang asawa, hindi na lang ako mag-aasawa. Nakita niyo yung sagot nitong mga disipulo na to? Alam niyo kung bakit ganun ang sagot nila? Dahil sila ay naniniwala dun sa katuruan ni Hillel na kung saan ay pwede mong hiwalayan ang iyong asawa sa kahit anong kadahilanan. Kaya para sa kanila, parang hindi okay Panginoong Jesus, yung tinuturo mo. Kung ganun din lang, hindi na lang ako mag-aasawa. Mukhang ayaw sundin, no? Nakikita natin dito, parang ayaw sundin nitong mga disipulo, yung sinasabi ni Jesus. Alam nyo, ganun talaga tayong mga tao. Kadalasan, pag una nating nakita ang katotohanan, napakahirap para sa atin na sumunod kaagad. Parati yan may struggle. Kaya't kinakailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin upang tayo ay bigyan ng kakayanan na sundin ang utos ng Diyos. Hindi katulad nitong mga disipulo ni Jesus na kung saan ang sinabi pa nila kay Jesus, kung ganyan din lang, hindi na lang ako mag-aasawa. Tandaan ninyo, simula nang nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, sila ay ginawa isang lalaki lang at isang babae. Sila ay ginawa para sa isa't isa. Pero ang tao, matitigas ang ulo. Impatient. No? Baluktot ang pag-iisip. Kaya parati gumagawa tayo ng paraan upang makalusot. At isa na yun, yung diborsyo. O dito sa atin, pwede nating sabihing annulment. Yung sinabi nga ni Jesus, di ba, ang sinagot niya ay para doon, ang ipinakita ni Jesus dito ay yung mga ginagawa ng mga bating nitong mga eunuch. Alam niyo ba yung mga eunuch hindi pwedeng mag-asawa? Isa yun sa kanilang mga pangako sa Panginoong Diyos na sila ay magfo-focus lamang sa Panginoon at sa gawain ng templo, ng ministeryo. Kaya hindi sila mag-aasawa kailanman. Pero ang sabi dito ni Jesus, alam ninyo, ito ay isang biyaya. Ito ay isang gift. Yung pagiging isang eunuch, yung pagiging isang bating ay isang gift. Hindi lahat ng tao ay pwedeng maging eunuch.
Dahil hindi lahat ng tao ay may kakayanan na pigilin ang kanilang passion, ang kanilang mga physical desires. Hindi nila kayang i-control. Pero mayroong mga ibang tao na nakakayanan nila. Kaya ito ay isang gifting kung sila ay magiging bating. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, sige, kaya nyo ba yan? Tanggapin nyo yan kung kaya nyo. Pero ano sa tingin nyo? Kaya bang tanggapin yan ng mga disipulo? I'm sure hindi. Marami sa kanila ay may asawa. Pero nakita ninyo kung paano sagutin ni Jesus itong mga disipulo niya. Hindi niya actually binaray. Kundi sabi niya, sige, gusto ninyong maging single all your life? Gayahin ninyo itong ginagawa ng mga eunuch. Pero hindi naman nila kayang gawin. Tingnan ninyo ang sinasabi dito sa 1 Corinto chapter 7 verse 9. Ang sabi riyan, ngunit kung hindi sila makapagpigil, hayaan silang mag-asawa sapagkat higit na mabuti ang mag-asawa kaysa mag-alab sa matinding pagnanasa. O ano sabi dito ni Pablo? Kung hindi mo na kayang pigilin ang iyong sarili, kaysa ikaw ay mag-alab sa matinding pagnanasa, ano raw ang dapat mong gawin? Mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na. Pero hep, wait lang. No? Baka iba ang pagkaintindi nyo dyan. No? You have to make sure that it is based on biblical context. It is based on biblical marriage. Hindi yung pwedeng dahil umaalab na ang iyong pagnanasa, kahit sino na lang dyan, ang makita mo, hahatakin mo na lang at gagawin mong asawa. Hindi ho ganire, hindi ho ganyan. Naalala ko nga yung sinabi ng isang napakalapit na kaibigan ko. Ang sabi niya, hindi na nga ako naghahanap ng God's best God's creation na lang, pwede na. Pero sigurado ako nagjo-joke lang siya noon. No? Pero alam ninyo, tandaan natin, no? Itong pag-uusap ng diborsyo at muling pag-aasawa, hindi natin sana dapat pinag-uusapan ito. Kung ang mga tao lang ay naging masunurin sa kautusan ng Diyos. Pero dahil sa kabaluktutan ng ating pag-iisip, sa katigasan ng ating mga puso, nagkaroon ng diborsyo. Tao rin ang may kagagawan niyan. Tandaan ninyo, ang Diyos ang siyang may lalang nung pag-aasawa ng lalaki at babae. At kung may maghihiwalay, siya rin lamang ang may karapatan na gawin yan. Pero sinabi niya na hindi niya gagawin yan. Bakit? Kinamumuhian niya ang diborsyo. Yan ay nakalagay sa Malachi chapter 2. Hanapin nyo na lang doon kung anong verse doon. The Lord hates divorce. Kaya hindi niya sasabihin na kahit sinong mag-asawa na nag-aaway at gusto nang maghiwalay, magdiborsyo kayo o magpaanal kayo. Tandaan ninyo, ang sabi ni Jesus, what God has joined together, let no man separate. Let no man separate. Doon sa mga mag-asawa na nandirito ngayon, naalala nyo pa ba yung pangako na ibinigay ninyo sa isa't isa? Nung kayo ay nakaharap sa altar, nung kayo ay kinakasal? Katabi nyo ba ang inyong asawa ngayon? Pagkatabi nyo, hawakan nyo nga ang kanilang mga kamay. Siguraduhin nyo lang na asawa nyo yung katabi nyo, ha? Baka namang kamay ng ibang tao ang mahawakan nyo, pangangalunya na yan kaagad. Pero naalala nyo ba, nung sinabi nyo yung pangako na tinagalog ko rito, na sinabi nyo na simula sa araw na ito, sa hirap o ginhawa, sa karangyaan o kakulangan, sa karamdaman at kalakasan, till death do us part. Naalala nyo ba yan? You know what? You have to remind yourselves of that promise that you made to your wife or to your husband and to our God. Yan ang pangako na ibinigay natin sa ating Diyos. Kaya bakit tayo magdidiborsyo?
And I'm sure marami sa mga quote-unquote Christian couples ngayon na on the verge of separating. Alam nyo anong kadahilanan? Bakit gusto nilang maghiwalay? Hindi nila naiintindihan kung ano ang ninanais ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sino ang iniisip nila parati? Yung sarili nila at hindi yung kaligayahan ng asawa nila. Kaya tama ang sinabi ni Jesus. Kaya nagkakaroon ng diborsyo, ito ay sa kadahilan ng katigasan ng puso ng tao. Amen po ba? Sige, tayo po ay magsitayo and let's close in a word of prayer. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa katotohanan ng aming natutunan sa hapong ito. Sana po itong katotohanan ay makita sa aming mga buhay, lalo na kaming mga may asawa. Na tunay nga na kami ay sumusunod sa inyong kautusan, na katulad ninyo ay aming kinamumuhian ang diborsyo. Alam po rin namin na may mga iba kaming kapatiran na nasa isang sitwasyon na maaring ay napakahirap. Maari sila ay parating sinasaktan ng kanilang mga asawa sa pamamagitan ng palagi ang pangangalunya. Yung iba pa nga ay nasasaktang pisikal. Napakahirap patawarin ang ganong klaseng tao. Panginoon, bigyan niyo po sana sila ng katalinuhan kung ano ang dapat nilang gawin. At ang inyong salita sana ang kanilang maging basihan. Salamat po, Panginoon, at meron kaming na maaasahan. Yan ay ang inyong salita na aming pwedeng parating lapitan kung merong mga issue na dapat pag-usapan, katulad ng itong issue ng diborsyo at muling pag-aasawa. Naway, Panginoon, sa aming pag-alis dito sa lugar na ito, ay tunay nga na maipakita namin na kami ay pawang mga tunay na Kristiyano na sumusunod sa bawat kautusan na ibinigay ninyo. Salamat pong muli, Panginoon. Pagpalain niyo po sana ang bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.